Welcome to Sulphur Beds, Dumaguete. Oh! Wow! Nako, yari yung drone ko! Bangkalan City. Parang alam ko sinulog dito ngayon January 19. Good morning mga ma'am sir, it's your boy Sir Troy and welcome to Dumaguete City. 8:30 ng umaga at tayo ay pupunta ngayon ng Bacolod para sumakay papunta sa Iloilo. And then dito tayo tumuloy ngayon, kagabi pala, sa Crisfield Lodge. So, ngayon sa mga maglilibot, in case na gusto nyo libutin ang Dumaguete, ito yung mga ilan sa mga po pwede ninyong malibutan. Meron tayo ditong mga wharf, tapos sa mga bundok naman may mga falls, ganyan. At yung isang bibisitahin natin ngayon ay yung Sulphur Bend. So yun lang yung nakaschedule ko na pupuntahan ngayon dahil kailangan nating humabol ng Bacolod at makatawid ng Iloilo. At doon tayo mag-i-stay sa Aklan or sa Kalibo. Sir Troy. Apo. Thank you po. Okay. So, punta tayo ng Sulphur Bend. Thank you, Crisfields. Ang bilis mag-reply kaya kagabi nakuha ko siya kagad. Nung nag-post ako sa Dumaguete Transient, nakita ko sila, tapos sila yung minessage ko. Pero marami ring nag-message sa akin, kaso medyo matagal nila akong balikan. So, ayun lang yung port. And then dito sa gilid na to, ayan, pwede nga pala talaga siyang liguan. Ayan oh. So plano nating magstay sa Kalibo tonight. Kaso medyo expensive yata ang ron, homestay So hindi na rin tayo mabibisita ng Boracay muna dahil isang araw din yun. So ang plano lang talaga natin ay madaanan yung mga available na tourist spot na ating madadaanan. Ito, out of way itong Sulphur Bends na to, pero dahil malapit lang siya, bibisitahin ko na rin. Maraming salamat sa sponsors natin: Corsa Motorcycle Tires, Jobber Motocom, Showwolf, Imprint Customs, Hella Engine Oil, and sa Scramble Marketing na talaga namang mahal na mahal tayo, no? So ayan, kung mapapansin nyo, naka-Scramble Marketing jersey tayo. Sila ang rason kung bakit tayo ay may mga brands or endorsements. Oh, lokal ng FYM. Ayan, sakto. Andito pala yun. Saan tayo pwede mag-park? Sasamba muna tayo. Alright. Welcome to lokal ng FYM Dumaguete. Okay, so kakatapos lang ng pagsamba at diretso na tayo ng Sulphur Beds. (10 kilometers) Sulphur Bends. So dito sa Dumaguete, maraming pwede talagang libutan, kung gusto nyong mga mag-hike, magtitingin ng mga falls, swimming. At the same time, dun sa coastal na dinaanan natin kanina, ang daming kainan dun. Oh, ganda ng daan, 4 na lane. Na mostly for foreigners yung mga nag-i-stay doon.
Grabe naman yung ambience dito. Bundok agad, tapos nature. Oh, ayun oh. Meron ako nakikitang umuusok dun oh. Medyo naamoy ko na ang sulfur. So kung sulfur vents, ibig sabihin merong malapit na vulkan dito. At yung mga steam na nakikita natin na yon, steam ng tubig na may halong sulfur, ganyan. So kung mainit yung lugar na to, yung ilalim ano, ibig sabihin napakalapit na lang nung lava na gumagalaw dito sa bundok na to. Valencia Monkey Sanctuary. Ayan oh, dami. Pwede pala lapitan yung mga monkey, no? Mga harmless pala sila. Ganda ng ano, river. Please don't harm the monkeys. Buti pa dito hindi nila hinuhuli yung mga unggoy para lang i-display sa mga bayan, ano. Tama yan. Good job, Dumaguete. Ayun, ang bridge. Gawa na pala ang bridge, or yung bakod sa gilid. Doon kasi sa napanood ko kay I Am Jamage, ginagawa pa to, no? Medyo agresibo yung ano, medyo agresibo yung amoy, oh. Welcome to Sulfur Vents, Dumaguete. Usually sulfur, maamoy nyo yan sa mga pulbura ng paputok, ano? Kasi ang sulfur is main material ng mga gunpowders. And then merong Pulang Bato Falls dito eh. Ayan o, yung signage. Hindi na natin pupuntahan yan. Yeah. Oh wow. Selfie muna. I hope okay lang mag-park dito. Welcome to Sulfur Vents. Okay. Bye bye Sulfur Vents. Amoy palpura na amoy. Ang dami pa pala doon sa taas. Ayan o, kung makikita nyo yung kulay ng ano, medyo parang yellow. Yan yung sulfur. So kung napakainit ng mga bato na yan, ano, andyan lang ang lava sa paligid na yan. Okay, let's go. Where are the monkeys? Ayun. Masarakaratula lang. Mga harmless naman sila. Sanay na rin siguro sa tao. Nag-aabot ng pagkain sa kanila, no? Okay, our first guest for today. Okay, thank you. 409. 5 hours, give or take 215 kilometers hanggang Bacolod.
kulay blue yung tubig nila dito. Ang sarap siguro liguan yan. Alam ko dito sa gilid na to maraming mga corals dyan. Nakita ko doon sa ano tawag dito, sa tourist information ng yung tinuluyan ko. Welcome to Municipality of Amlan. Dito naman guys, marami kayong makikita rito ng mga vintage na bahay, ganyan no. Yung mga sinaunang bahay ng Pilipino. Meron nga doon na nalagpasan ko, hindi ko lang alam kung anong infrastructure yun eh. Pero ang laki, para siyang bahay din. Nakaka-amaze lang ano na hanggang ngayon ano 2025 na may mga buhay pa rin na bahay na ganun. Para bang museum na lang sila. Laking pabrika nito oh. Bakal. Bais Highlands. Akala ko kanina lake siya, solar farm siya. Pero ito, laki nito. Siguro medyo mababa yung kuryente nila dito, no? Maganda pag may mga ganyan bawat bayan. So, meron tayong tatlong pagpipilian na daan. At dito tayo sa Bais, pinadadaan ni Google. Kasi ito yung pinakamalapit. Yung dalawa kasi is 37 minutes slower. Medyo twisties yung dadaanan natin. Gusto ko yan. Kasi yung ating gulong ay para dyan talaga. Ay sorry po mga officer, puro mga uniform personnel. Oh ho ho! Wow, ang ganda naman ng view dito. Kanina nakikita ko lang ito eh, hindi ko naman alam na dadaanan pala ito. Ang ganda ng view dito sa taas. Silip nga tayo sandali. Tingnan natin. May stop over dito eh. Gilid lang tayo. Parang makakapagpalipad pa ako ng drone dito ah. Okay. Woo! Bais City hits. Patay tayo. Ano ba tong ibon na to? Oh my gosh. Tama ba yung iniisip ko na to? Nako, yari yung drone ko. Patay tayo. Inikot-ikutan yung drone ko.
Ang swerte naman natin. Eagle ba talaga yun? Eagle na mukhang falcon eh. Pero alam ko ang falcon hindi nag-hover ng ganun. Parang eagle eh. Ang laki ng wingspan niya. Oh my gosh. Nakakatawa naman yun. Medyo may nakipaglaro sa atin dun. Okay, dire-diretso na tayo. At least kahit pa paano, may nakuha naman ako. Look at that view. May isla pa ron sa gitna, oh. Grabe yun. So yung natatanaw natin sa kabila na bundok, yon ay yung isla ng Cebu. Wow. Ang ganda. Parang halos di ko maiiwan yung lugar. Pero marami pang susurpresa sa atin sa daan. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Sa ngayon ay enjoy muna natin itong twisties ng Bais. Patawid yata ito ng Kabangkalan o Bangkalan, something na ganyan pangalan ng lugar. Oh, ho, ho, ho. Grabe yung simoy ng hangin. Parang nebulizer. Sariwa, lumuwag yung baga ko. Seryoso guys. Ganito pala yung feeling ng sariwang hangin. Nakakaluwag pala ng paghinga. Oh my gosh, ang ganda ng kapilya. Siyempre magpipicture ako dyan. Bangkalan City. Parang alam ko sinulog dito ngayon January 19. Kasi may mga nakikita ako na ano, saan dami nagra-ride dito. Ayun. Kaya pala ang daming may mga marka sa mukha. Ang first time natin makita ng sinulog. Ayun oh. Ang dami nilang mga ano, dami nilang bahid sa mukha. Yun. Aler. Kaya pala marami ako nasasalubong na may mga maiitim sa mukha. Galing pala sila dito. Sinabi sa akin to kanina ni Sir Nono, yung kasama ko kagabi na dumating sa Crisfield. Okay na yan, hindi na tayo papasok. Dadaan lang tayo. Okay na, tamang bisita lang tayo. Lalabas na tayo at dediretso ng Bacolod City. So after Kabangkalan, another 90 kilometers hanggang marating natin ang Dipolog. Ay, Dipolog. Bacolod. Bacolod Port. Ngek. So hindi tayo halubilo doon or saya dahil bawal yan sa ating religion. Pero sinilip ko lang para makita ko lang kung paano ba ang nangyayari, kasi hindi naman ako nakakita ng mga ganyan sa personal eh. Yung mga sikat na mga sinulog na yan at saka kung ano mga festival. At least ngayon alam ko na. Dinadayo talaga pati mga foreigner, no?
Daming foreigner doon. Himamaylan City. Basa ko kanina Himalayan. Himamaylan City. Turn left to Bacolod. Welcome to Bacolod. Wow, Bacolod. 6 lanes. Well done, Bacolod. Sana kami rin. Oh. Welcome to the city of Bacolod. Ba't na yung GoPro ko? Diretso muna tayo ng ano guys, ng port. Habol ako ng 5:30 na departure ano. Montenegro yun, Montenegro lines. Ayun, teka, ito na. Thank you. Saan po ang ticketing? Sir? Saan po ang ticketing? Sakay kayo, sir? Apo. Ikaw kayo sa kaliwa. Kaliwa. Namin yung pabayaran. Kaliwa. Ah, nandyan na po ang mga booth. Thank you po. Roro Terminal, Mersey Pasalubong. Liko daw sa left. So dito yun. Asan ang ticketing? Sir, magandang hapon. Saan po ang ticketing booth po? Dumangas. Opo. Meron po bang Iloilo dito? Ano po? Dumangas ang motor. Dumangas po. Opo. Saan po ang ticketing? Hindi ka na kukuha ticket, sir. Mali, bayaran mo na lang ngayon. Doon na. Para straight ako sa barko na. Okay. Sa barko na ang bayaran. Yes. Okay po. Thank you, sir. Thank you, sir. Galing naman. Diretso na yun. Ganun sana. Para hindi na naghanap-hanap ng ano. Yun o, Montenegro lines. Dapat sa ano na talaga, sa barko. Dito. Okay, bye-bye Bacolod. See you Iloilo in a bit. Nakasakay na ako ng Roro dito sa bread ko, Bacolod. So wala pa tayong naka-schedule na tutuluyan sa may Iloilo. So bahala na uli. Siguro doon ako maghahanap. Kailangan ko rin ng picture doon sa mismong Iloilo, no? Sa Dumangas Port kasi ang ano nito, ang daong, hindi sa Iloilo. Eh labas na ng Iloilo 'yon. Eh ang checkpoint natin eh Iloilo.
So I think kahit hindi naman port siguro, or siguro any landmark, any distinguishable landmark naman siguro po pwede. Sa pagkain naman, wala pa akong nagiging matinong kain. Ito pa lang yung naka-ready ko na kakainin. Bumili ako ng boiled egg, 2, mani, seafood noodles, and then sugar and water. Doon ako magbabawi sa Iloilo. Hinabol ko kasi itong ano na to, no? Itong Roro na to, dahil hindi ko alam kung anong oras ang layag nito. And then kumontak ako kay Memeng. And then pinahanap ko, sabi niya 5:30 yung last. And then wala na yatang kasunod. So ayun. O, diba? Kaya pagpunuan sa loob, ito ang ginagamit ko. May silbi din pala tong upuan na to. Kala ko baong ko lang buong loop. Front seat pa tayo. Welcome to Iloilo, Port of Dumangas. Ngayon, nahanap na tayo ng tutulugan natin. Meron naman ako nakita sa Google. Titignan natin kung open. Hindi kasi sila nagre-reply. Kaya pinakamaganda talaga, habang nasa Roro pa lang kayo, maghahanap na kayo, or kung mapapanood nyo naman ito at kayo ay maglulup, pwede nyo na rin gayahin ito or bisitahin yung mga aking tinutuluyan. Yeah. Ang dami palang inn dito. Ayan, oh. El Torres Inn. Ang limit ko naman hanggang 9 or 10 PM. Depende sa lakas ko, no. Malakas pa ako kasi tanghali na tayo umalis. Sumamba pa ako. Tapos nakapag-Roro tayo ng 5:30. So okay lang din talaga. Franks, pwede na to. Isang buy one take one na footlong. Franks footlong. Isang order po ng footlong. Okay guys, so konting update. Meron na akong nahanap na inn or travelers inn dito sa May Dumangas. Plano ko sanang magkalibo, kaso 2 oras nung kumain ako, napagod ako. So dito tayo nakahanap sa May Dumangas pa rin. El Torres Inn. Ayan, El Torres Inn. Maganda yung kwarto, 840 yata yung solo overnight. At syempre nag-iwan na rin tayo ng ating sticker dito. Good evening, madam. Hi! Sila po yung owner ng building ng El Torres Inn. Panik tayo dito sa taas. Maganda yung lugar, promise. Ayun, oh. Oh, diba? 800, naka-aircon. Wala lang siyang electric fan. Okay na. Hindi kasi ako masyadong pala-aircon, ano. Room 5. Ito ang itsura ng ating room. Meron tayong TV, pang 2 na bed, and yung ating CR,
All goods naman, may shower, may sink. So sa map natin, ito ang ating update. From Dumaguete, nag-ride tayo hanggang Bacolod. So dito sa Bai City, nakakita tayo ng Hawk Eagle, no? Inikot-ikutan yung drone natin, kaya hindi tayo masyadong nakapag-drone shots. So first time natin makakita ng Hawk Eagle na wala sa kulungan. And then nagpunta tayo ng Bacolod, sumakay tayo ng Montenegro Lines, patawid ng Dumangas, Iloilo. So yan ang ating day 11. Sa gastos naman natin, isang gas lang tayo maghapon. So isang sakay ng Roro. Pagkain natin, halos naka 700 din tayo. And then yung accommodation natin na 840. Total of 2,913 ngayong araw. And then ito, updated na rin yung ating passport. Magko-compute lang ako ng starting odometer, ending, and then total kilometers traveled. So sa notes natin, para may idea kayo, nilalagay ko lang dyan kung ano yung mga binisita ko, tas kung saan ako sumakay, at kung saan ako nag-stay nung gabi. Ayun, so yan ang ating Philippine Loop Adventure Tour, riding day number 11. So kung gusto nyo ng mga ganitong vlog, at kung di nyo pa napapanood yung mga iba nating riding days, ayan, check nyo lang sa ating channel yan. At syempre, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. Okay? So ride safe and see you on my next one.